469,005 na ang COVID-19 cases sa Pilipinas. 1,406 ang nadagdag ngayong araw. 266 naman ang nadagdag sa mga gumaling na umabot na sa 431,055. 5 naman ang nadagdag sa mga nasawi na may kabuuang bilang na 9,067. Pinakamarami ang mga kaso sa Bulacan, Quezon City, Rizal, Laguna at Batangas. Sa 28,883 active cases o yung mga nagpapagaling pa, 82.5% ang mild, 9.9% ang asymptomatic, 4.8% ang critical, 2.5% ang severe, at 0.32% ang moderate. Sa ibang balita, patay sa operasyon ng pulisya ang dalawang drug suspect na high-value target sa Santa Rosa, Laguna. Nakatutok si John Consulta. Dumapa kayo! Boss, cover mo na! Lumalaban! Nanghuhupa ang putukan. Patay ang dalawang suspect na kinilalang sina Jomart Bolajo, 27 anyos at Gerald Samson, 29 anyos, na isang high-value target at miyembro umano ng Almazan Drug Group. Ayon sa Laguna Police, bypass dapat ang operasyon sa Santa Rosa na nauwi sa engkwentro. Natunugan itong Almazan Drug Group, bigla itong namutok sa tropa. So walang ibang nagawang operatiba natin kung hindi mag-retaliate. Umabot sa 300,000 pesos ang halaga ng shabu na na-recover sa operasyon. May na-recover din na isang caliber 45, isang caliber 38 at isang improvised shotgun. Ilang linggo ring minonitor ng Laguna Police ang galaw ng grupo na nag-ooperate sa 1st District in Laguna bago na ikasa ang operasyon. Ito po ay malaking grupo na kung saan ang area of operation po nila ay Laguna, particularly sa Santa Rosa. Then tumatawid sila ng Binyan, Dasmariñas, Cavite at saka sa Taguig sa NCR. Sila po ay armado. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Idineklara ng Anti-Terrorism Council bilang terrorist organization ang CPP-NPA. Sa magkakahiwalay na engkwentro sa militar nitong mga nakarang araw, 10 miyembro umano ng NPA ang patay. 7 ay sa engkwentro sa Sultan Kudarat. Kinubkob kasi ng militar ang kuta ng NPA roon matapos magbigay ng impormasyon ng ilang residente na sa Mount Lumuton nagtitipon ng grupo para ipagdiwa ang kanilang anibersaryo ngayong araw. 11 iba pang miyembro umano ng NPA ang nasugatan. Wala namang nasugatan sa panid ng militar. Isang babaeng miyembro rin daw ng grupo ang napatay sa engkwentro sa San Miguel, Surigao del Sur. Mga residente rin na nagsumbong na may mga taga-NPA sa kanilang lugar. 2 miyembro rin umano ng NPA ang napatay sa Siato, Negros Oriental. Sa sumbong din ng mga residente, agad rumisponde ang militar. Nakuha sa lugar ang ilang armas, medical supplies at dokumento. Walang ceasefire sa pagitan ng gobyerno at naturang grupo ngayong holiday season. 2 patay habang 14 ang sugatan matapos bumaligtad ang isang jeep sa Alamada, Cotabato. Yan at iba pang disgrasya sa kalsada sa pagtutok ni JP Soriano. Nasa kalsada pa at namimilipit sa sakit ang 14 na pasahero ng nadisgrasyang jeep sa Alamada, Cotabato. Dead on arrival naman sa ospital ang mga kasama nilang 5 taong gulang at 22 taong gulang. Ayon sa Alamada Police, base sa salaysay ng driver na si Robinson Casilagan, hindi kumagat ang preno pagdating nila sa pababang bahagi ng daan. Nawalan daw siya ng kontrol sa manibela kaya bumulusok at bumaligtad ang sasakyan. Patuloy na nagpapagaling ang mga sugatan. Dead on the spot ang isang babae sa General Santos City matapos mabangga ng pick-up ang sinasakyang tricycle. Kinilala siyang si Delia Kagampang. Sugatan naman ang kanyang anak na nagmamaneho ng tricycle. Sa lakas ng pagsalpok, ilang metrong nakaladkad ang tricycle. Tumila po ng mag-ina. Tumakas ang driver ng pick-up. Pinaghahanap na siya ngayon. Sa Lawag City, Ilocos Norte, binawian ng buhay ang isang rider na sumalpok sa railings ng tulay. Sa investigasyon, galing sa inuman ang biktimang si Mezar Kerwin Miguel. Napuruhan ang ulo niya dahil wala siyang suot na helmet. Dinala pa siya sa ospital pero dead on arrival. Isa namang ambulansya ang bumaliktad matapos sumalpok sa Center Island ng kalsada sa General Trias, Cavite. Sugatan ng driver at isang sakay nito. Inaalam pa ang sanhi ng disgrasya. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Binaha ang ilang lugar sa General Santos City dahil sa malakas na pag-ulan. Sinabayan pa yan kagabi ng malakas na bugso ng hangin.
Kaninang umaga tumambad ang mga nagbagsakang malalaking puno sa daan kaya may ilang lugar na nawala ng kuryente. Ang pag-ulan sa Jensan ay epekto ng low pressure area. Sa pagbaha naman sa Cagayan Valley Region noong manalasa ang bagong Ulysses, nilinaw ng National Irrigation Administration na hindi lang ito dahil sa pagpapakawala ng tubig ng Magat Dam. Mababa at flood-prone daw talaga ang mga lugar sa rehiyon base sa datos ng Pag-asa Northern Luzon Regional Services Division. Kaya kahit hindi pa raw nagpapakawala ng tubig ang dam, baha na sa ilang lugar. Muling nanindigan ang ahensyang nasunod nila ang mga protocol. Sa ngayon, isang gate pa rin ang nakabukas sa Magat Dam. Dalawang low pressure area ang nagpapaulan ngayon sa ilang bahagi ng bansa. Ang isang LPA na mataan ng Pag-asa 135 kilometers north-northwest ng Zamboanga City. Ang isa pa nasa 185 kilometers east ng Giwan, Eastern Samar. Ayon sa Pag-asa, mababa pa ang tsansa na maging bagyo ang dalawang LPA sa susunod na 24 oras. Pero dahil sa dalawang LPA, ngayong gabi ay may thunderstorm sa halos buong Visayas, pati na sa Caraga, Northern Mindanao, BARMM at Zamboanga provinces. Batay po yan sa datos ng Metro Weather. Umaga bukas, uulanin ng Samar at Leyte provinces sa Visayas at ang Zamboanga Peninsula at Sulu Island sa Mindanao. Sa hapon, halos buong Visayas at Mindanao ang makakaranas ng thunderstorms. Uulanin din ang Southern Luzon dahil sa trough o extension ng LPA bukas. Ang ulan sa Northern Luzon at ilang lugar sa Central Luzon, dulot naman ng amihan. Sa Metro Manila, halos buong araw po, may tsansa ng thunderstorms bukas. Kinakwestiyon ng ilang mambabatas ang posibleng pagbili ng Pilipinas ng Sinovac COVID vaccine na gawa sa China na 50% lang na epektibo. Ayon naman sa DOH, nasa development stage pa lang ang bakuna at daraan pa sa mahabang proseso. Nakatutok si Dano Tingkungko. Umani ng batikos ang posibleng paggamit ng Pilipinas ng Sinovac COVID-19 vaccine na gawang China. Sabi ng ilang mambabatas, bakit pinipilit ng gobyerno na bilhin ng naturang bakuna gayong 50% lang na epektibo ito ayon mismo sa DOST. Tingin ni Senate Minority Leader Franklin Drilon, hindi pwedeng pairalin ng kaisipang pwede na kung nakasalalay ang buhay ng publiko at kung may ibang mas magandang pagpipilian. Bagaman 50% ang efficacy rate o bisa ng Sinovac, di hamak daw na mas mataas ang efficacy ng mga bakuna ng Pfizer at Moderna ng Amerika at AstraZeneca ng UK. Dapat daw i-consider ni Vaccine Czar at NTF Chief Implementer Secretary Carlito Galvez na magkaroon ng mas malinaw na panuntunan kung nararapat nga bang ibigay sa tao ang Sinovac. Sabi naman ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, hindi dapat masayang ang pondo sa Sinovac. Apela niya sa task force leaders, mas tingnan ang bisa ng bakuna kesa politika. Bubusisihin daw ng Senado sa susunod na taon ang plano ng gobyerno para sa bakuna. Patutsyada naman ni Bayan Muna Party List Representative Ferdinand Gaite, anong meron sa China at bakuna nila ang pinipilit ng gobyerno. Naghain ng resolusyon si Gaite sa Kamara para imbestigahan ang vaccination program. Ang batikos nagsimula sa pahayag ni DOST-PCHRD Director Dr. Jaime Montoya. The 50% efficacy is acceptable because that is the minimum requirement set by the World Health Organization for a vaccine to be used by a country. We have to also bear in mind that the vaccine efficacy may actually change. It may go up or it may go down as more and more people are using it when they are actually rolled out. Pagtiyak naman ng DOH, nasa development stage pa lang daw ang bakuna ng Sinovac at dadaan pa sa masusing regulatory process bago payagang itest sa mga Pilipino. Pero binabalanse rin daw kung ano ang pwedeng makuhang bakuna ng bansa, lalo't hindi naman lahat ng bansa pare-pareho ang dami ng makukuhang bakuna. Mas mainam man daw ang 70% pataas na efficacy rate, mismong WHO na rin ang nagsabing katanggap-tanggap ang 50% na bisa. Kapag sinabi po na 50% efficacy rate, yan naman po ay sinasabi na kapag pumasok dito, dadaan pa rin po yan sa stringent regulatory process natin. So we would still be able to determine and ensure na ang papasok po dito ay katanggap-tanggap sa ating populasyon. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag si Galvez. Dano Tingkong, Nakatutok, 24 oras. 10 na ang naitalang nasugatan dahil sa paputok mula December 21 hanggang kaninang umaga ayon sa Department of Health. Nangungunang sanhi ng pagkasugat ang 5-star na kabilang sa may pinagbabawal na paputok. Mahigit 2 kasong naitala sa NCR at sa Bicol Region. Tig-isa naman sa Regions 3, 4A, 6, 7, 11 at 12. 6 naman sa 10 biktima ang nagtamo ng blast o kay burn injury pero hindi naman kailangang i-amputate.
4 ay eye injury. Ang sabi ng DOH, mas mababa ng 83% ang bilang ng firecracker-related injuries ngayong taon kaysa sa 5-year average sa parehong mga araw mula 2015 hanggang 2019. Tumaas na ang presyo ng ilang bilog na prutas na pinaniniwala ang pampaswerte sa bagong taon. Mabenta naman kaya ngayong marami ang butas ng bulsa dahil sa pandemya? Nakatutok si Von Aquino. 5 araw bago ang bisperas ng bagong taon, matumal pa ang bentahan ng prutas sa Divisoria. Matumal. So, kailan niyo po kayo na-expect na talagang tataas yung mga bilang ng mga bibili sa inyo? Mga katapunan siguro, mga 30, 31, ganun lang. Pero ngayon pa lang tumaas na ang presyo ng ilang bilog na prutas tulad ng seedless grapes na kung kahapon ay 150 pesos per kilo, ngayon 200 pesos na. Tumaas din ang 10 pesos ang dalanda na 100 pesos per kilo na. 20 pesos ang itinaas sa presyo ng longga na nasa 200 pesos per kilo. Nananatili naman ang presyo ng iba pang bilog na prutas tulad ng apple, kiat-kiat, orange, peras, pomelo, kiwi, lemon at pakwan. Sa ilang tindahan may ilang bumibili pero hindi pa raw ito para sa bagong taon. Sabi ng ilang mamimili, apektado man ng pandemya ang kanilang budget, susubukan pa rin nilang maghain ng tradisyonal na 12 bilog na prutas sa medianoche. Kahit pa isa-isa lang, basta mabulang po. Bubuin niyo po ba? Hindi naman. Hindi naman siguro. Mahirap ngayon eh. Walang pambili. Sabi ng mga nagtitinda, posibleng tumaas pa ang presyo ng mga prutas sa December 29 at 30. Pwede rin siguro yung mga matagal masira, pwede na nilang bilhin, pero yung madali, tsaka na lang. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Hindi na muna itutuloy ang planong dry run sa face-to-face classes sa Enero. Ay kay Pangulo Duterte sa pulong niya sa IATF ngayong gabi. Dahil yan sa bagong strain ng SARS-CoV-2 virus na mula United Kingdom at kumalat na sa ibang bansa. Sa Enero, dapat magsisimula ang pilot testing para sa face-to-face classes sa mga lugar na itinuturing na low risk para sa COVID. Pero ayon sa Pangulo, mahirap ilagay sa alanganin ang mga bata. Humihingi na rin anya ng tulong ang Sulu Provincial Government dahil umabot na raw ang bagong strain ng virus sa Sabah na katapat lang ng Sulu Island. Sulu Task Force COVID-19 is calling on the public not to panic and to heed advisories from official sources. Nauwi sa trahedya ang pagdiriwang ng Pasko ng ilang magkakaibigan sa Manhuyod, Negros Oriental. Bangkay na ng matagpuan sa laot ang magkaibigang June Mardagle at Sam June Lara. Nalunod daw ng maligo sa dagat kasama ang isa pang kaibigan. Kwento sa pulisya ng nakaligtas na si Jay Ake, nagkayayaan sila sa isang beach resort para magdiwang ng Pasko. Ayon sa Manhuyod Police, walang lifeguard ang resort. Wala pang pahayag ang pamunuan ng resort. Emosyonal na ipinaliwanag ng singer na si Lani Misalusia kung bakit hindi siya napanood bilang judge sa The Clash ng ilang araw. Nagkaroon daw siya at ang kanyang asawa ng bacterial meningitis. Ayon sa Asia's Nightingale, isinugod sa ospital ang kanyang asawa noong October 9 matapos sumakit ang ulo at katawan. Sa sumunod na araw, siya naman ang na-ICU. Pareho raw silang nahilo at humina ang pandinig hanggang sa tuluyan ng hindi makarinig ang kanilang kanang tainga. Sabi ni Lani, hindi raw niya matanggap ang nangyari lalo't singer siya. Umabot pa raw sa puntong halos mawala na siya ng pag-asa. Pero patuloy raw siyang nagdarasal. Sinabi ko na lang sa sarili ko, okay, singing may not be for me anymore. Then, I don't know. Sabi ko, okay lang. Sige, kung ito yung binigay na challenge, then I'll take the challenge. Samantala, engaged na ang kapuso singer-actress na si Glyza De Castro sa kanyang Irish boyfriend na si David Rainey. Sa Instagram post ni Glyza, sinabi niyang sino raw mag-aakalang mapapayes siya sa freezing cold weather. Pero it just felt right daw, sabi ni Glyza. Nasa Ireland ngayon si Glyza at first time niyang mag-celebrate doon ng Christmas na naging extra special pa dahil sa kanyang engagement. Binati naman si Glyza ng ilang kapwa kapuso stars tulad ni na Jasmine Curtis Smith, Carla Abellana at Solen Yusa. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas.
At yan po ang mga balitang ating tinutukan ngayong araw ng Sabado mula sa Tahanan ng Katotohanan. Ako po si Ivan Mayrin. Sa ngalan ni P.R. Arcangel, ako po si Mariz Umali. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil di natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras